So yun nga, ano, andito tayo ngayon sa may Rojas Avenue kung saan ipapakita ko sa inyo yung ano namin dito, kanal, no? Yung aming open canal or creek, kung saan ano siya, malaki siyang daluyan ng tubig papunta sa dagat. So mula doon sa pinaka downtown area or yun, sentro hanggang papunta dito sa may dagat, Boulevard. So wala lang, gusto ko lang ipakita ko sa inyo na itong lugar ko namin sa Davao City is ano siya, masasabi natin maswerte pa rin kami dito sa Davao dahil nga nagkakaroon kami ng mga magagaling, no, ng mga politician, leader, no? Mayor ng Davao City, and walang iba siyempre mga Duterte family lang yun, no? Mula sa Tatay Digong, mula sa kanyang anak na si Inday Sara hanggang sa pinakabunsong si Baste Duterte, bunsong anak ng kanyang unang asawa. And ayun na, or kay Ma'am Elizabeth. So yung tatlo na yon naging mayor ng Davao City. So talagang may mga napatunayan ko sila sa kanilang trabaho as bilang alkalde ng syudad ng lungsod. So ano ba yung mga napatunayan? Siyempre sobrang dami ho noon, hindi na natin mabanggit. Sa totoo lang, hirap banggitin, no? Hirap isa-isahin sa sobrang dami. At lahat ng mga lahat ng mga nagawa ng mga batas, mga ordinansa at mga proyekto, lahat yun implemented, and napapakinabangan talaga ng batang people. And isa na ho dyan yung yung magandang drainage system namin, yung magandang daan. Alam niyo yan, yung malawak na daan. Siyempre malawak, malawak ito yun, yung tinutukod ko sa inyo. Malinis na daanan, malawak, meron talagang mga sidewalks kahit na paano, no? Siguro masasabi ko na sa mga 80 to 90% lahat ng mga pangunahing daan dito sa Davao City ay meron kaming mga sidewalks talaga. So ibig sabihin safe ho dito sa Davao City na maglakad. So hindi tayo na matatakot na baka tayo ay ma-sideswipe, masagasaan, kasi kita mo naman yung di ba, nakahangin masyado yung kanyang sidings. So yung yung kanyang gutter, so mataas. And yan, may pusa. Hello Ming. Anyway, so bali dito sa Davao City, yun ang maswerte kami dito kasi nga binibiyayaan kami ng matitinong leader kung saan yun nga, diba, napakalinis ang kanal namin. Ibig sabihin malinis yung yung wala kang makikita ng mga basurang lumulutang. Tsaka diba, mostly or most of the time or most of the cities na napupuntahan natin, kayo mismo kung taga saan ka mo ngayon, kayo ikaw ay taga Metro Manila, Metro Cebu, Metro Bacolod, Metro Iloilo, Butuan, Metro Cagayan de Oro City, if you're from Zamboanga, if you're from Angeles, kung saan man ang mga highly urbanized cities, mga metro cities sa rehiyon at lalawigan, pakicheck mo nga yung lugar ninyo kung yung inyong bank kanal ay kagaya sa kanal namin dito sa Davao City, na kahit napakaraming tao sa paligid, ibig sabihin is populous area, no? Kasi downtown area itong aking kinatatayuan ngayon, like concentrated ho ang mga tao dito, but still kita mo yung kanal namin dito wala kang makikita mga lumulutang na mga plastic, solid waste materials, mga ganun. At dahil wala yung mga ganong mga elemento, so yan, kita nyo, di ba, gumagalaw yung tubig, dumadaloy, umaagos hanggang papuntang dagat. So yan po ay bunga ng disiplina, no, ng mga magigiting na mga Duterte family dito sa Davao City dahil sa kanilang mga batas, no, mga pinansa, mga na-implement. So ang mga taga Davao ay nadidisiplina nga, naging kultura na namin dito na hindi kami basta-basta nagtatapon ng aming mga basura kung saan-saan na lang, kasi nga maliban sa may multa, talagang pinamana or talagang na-applied na rin namin, no, yung advocacy ng mga Duterte na makakaligasa by nature ho yung pamilyang yan. Kita nyo ang kulay ho nila ay, or yung parang kahit wala man silang political color, pero I mean yung yung parang color stands for their political branding. So di ba, pero still ginagamit nila is, or yung mga tao ginagamit kulay green kasi nga makakalikasan ang mga Duterte. Kumbaga kita nyo naman sa aking mga maraming mga videos, no, na pinapakita ko, pinifeature ko yung overlooking ng Davao City, na kung saan may kita ko talaga ninyo yung green lushes, greeneries, diba, lush greeneries, and yan nga, mga green spaces sa Davao City. At ano siya, consistent siya
Hindi lang siya sa mga rural areas kundi maging dito sa urban cities. I mean urban areas no ng Davao City. Still makikita mo yung mga greeneries na tinutukoy ko. Yun ang mga kakahuyan. May mga establishment pa nga rito na yung kanilang pader ang siya nag-a-adjust sa mga punong kahoy. Oo. Like bawal putulin ang kahoy, kundi binutasan na lang nila yung kanilang pader para makalusot yung sanga ng kahoy. Somewhere in Ponciano. Minsan pag-usapan natin yan, no? Or puntahan natin. Anyway, so yan na nga, maswerte kami dito sa Davao City dahil nga, di ba, ang Pilipinas, lahat naman talaga ng lugar dito, walang exemption, no? Lahat ay binabaha, Mapasibo, Davao, Baguio City, lahat ng mga lugar ay binabaha talaga. Partida ha. Yung Benguet, mataas na bahagi na yan, napakataas yung above sea level na ho yung nung kanilang location ng altitude, but still nalulubog pa rin sila sa baha. So what more tayo mga taga coastal areas, no? Davao City for example, na bundok, tapos yung tubig dadaan yan sa magsi-stream down yan sa ating mga kailogan, no? River papuntang dagat, kasi nga alam naman natin yung kasabihang the water always find its level. So syempre yung level, sea level, no? Yung hanapin ng tubig na yan nga nanggagaling sa kabundukan ng Davao City. So dadaan ho yun sa syudad ng Davao City. Pero kita mo naman every time na bumabaha dito ay hopa din kaagad, di ba? Like nung mga basta marami tayong pagkakataon dito na binabaha talaga ang Davao City, like hanggang Tuod, minsan Bewang. Pero like 1 oras, 2 oras, 3 oras madadaanan na ulit yung daan. Tapos ang maganda pa dito sa Davao City, yan ang balik ulit tayo sa pagiging malinis at disiplina ng mga taga Davao. After bumaha, wala kang makikita mga basura na nagkalat, di ba? Compared sa hindi kagaya sa mga sabihin natin Metro Manila, Kamaynilaan, na after mag-ulan, baha, araw, no? Ilang araw bago humupa. Tapos grabe yung mga basura na iniiwan, yung kalat. Samantalang dito sa Davao, di ba, kita mo to. Ito yung itsura kapag pagkatapos ng bahain. So siya, malinis pa din. So swerte kami dito ha. So, dahil nga sa mga Duterte family. So ang dami ngayong problema sa bayan natin, kahirapan, no? Gutom, mahal na mabilihin, inflation. Tapos dumadagdag pa talaga itong mga kawatan ng mga congressman. So paano ko nasabing kawatan ng mga congressman? Siyempre, kasi yan talaga sa hindi lahat ng congressman kawatan ha. Hindi lahat ng congressman kurakot, pero karamihan, yan talaga yung pinaka main goal ho talaga nila para yumaman. Oo. Kaya nga sila, ayaw nila sa mga uri ng politician na kagaya ni Digong Sara Duterte, no? Sara Duterte talaga pinakadabis, walang bahid ng corruption. Talagang mas pinagyaman niya pa ang Davao. Mayaman ang Davao sa panahon ni Tatay Digong, mas pinaganda pa niya lalo. Tapos ngayon, basta marami ng mga proof and testaments si VP Sara Duterte na masasabing proof na siya ay malinis na lingkod bayan, na siya ay matino, hindi kurakot, galing. So kaya na bahala maghanap dyan. Punta kayo sa COA. So yung pinakamagandang record. Ito, bagong baha ng to, yan, may putik lang siya yan, putik lang. Hindi siya talaga yung as in landslide, di ba? Mga flash floods, mga ganun. Kasi nga kami dito, yung aming proyekto na ginagawa ng mga politicians sa Davao City ay talagang honest to goodness. So kung magkano yung nila ang pondo, yun talaga yung magagawang gagawin nila. Doon talaga kumbaga i-apply, no, yung mga proyekto. For example, 1 billion, 2 billion, 3 billion, talaga yung quality. Kita mo kapal yan, no? Kapal lang ng for example, ayan ha, kung na ito, kung kurakot lang ang mayor dito, kung kurakot lang, syempre makipagkonsabahan siya sa kontraktor na kurakot din. Syempre mga kontraktor yan negosyante, kasi karamihan mga madudunong din, no, pira-pira lang din talaga Baga ngayon, dahil nga alam ng mga kontraktor sa Davao City na ang mga Duterte, kapag gagawa yan ng mga proyekto, dapat pulido, solid. Hindi yung bara-bara lang, masalang makagawa ng proyekto at may maipakita.
So kita mo to, ang tagal na itong ano namin dito, Rojas Creek, no, or open canal na to, pero ilang beses itong binaha, ilang beses itong inulan. Binaha talaga, hindi lang ulan, basta baha as in paulit-ulit. Pero kita nyo naman, napaka solid pa rin ang ano namin dito, ng aming riprap, no, or yung tawag dyan, walls. So ibig sabihin, swerte nga ang taga Davao City kasi sa mundo ng punong-puno ng mga kurakot ng mga politician sa Pilipinas, in the country of the Philippines that full of crooks, ay meron pa rin tayong mga Duterte na maaasahan. Diba? So napaka-bless sa mga taga Davao City. Binabaha kami dito, ha, walang exemption yan kasi nga ano nga tayo, nasa Southeast Asia, no? So tayo yung ano, dito talaga yung pouring area. Dito talaga lahat binabagsak yung tubig mula sa western part of the world, down south sa Asia, dito sa ano. So tayo yung ano, tayo yung sasalo ng tubig ulan mula sa malalayong lugar, western side of the world. So kasama ang Davao City, no? Pero kita nyo naman talaga, iba yung baha namin dito. Pagkatapos bahaing kami ng napakalalim at napakalakas, pero 3 oras wala na, hupa na. Pagkatapos humupa, ito pa, malinis pa rin, di ba? Tapos kita mo walang mga bakas na nasisira yung ano namin dito, mga pasilidad, di ba, yung aming mga infrastructure. Okay na, so we're done. Yun lang, napausapan na natin. Talaga ako nanonood ng mga balita. Yun nga sa Blue Senate Committee ni Senator Dante Marcolita. Sana next niyan ang papatawag ay mga taga ng Kongreso. Number 1 si Saldico, hayop na yan. Nasa kanila ang pera ng bayan, no? Sila yung dalawa may hawak, si Tambaloslos yan. Si Tambaloslos, Saldico, dapat tawag yung mga yan. Lahat, si JJ Suarez ng Lucena City, representative, ipatawag din sana yun. Lahat yun, tapos kukulungin, no? Or di kaya pagmamasuhin niya, batuhin ng martilyo, o pagmamartilyohan ni kung Rodante Marcolita yung mga noo, di ba? Kasi mga kurakot yun na yun lang, no? Maraming thank you. So Davao City feeling blessed, or swerte ang mga taga Davao para magkaroon ng mga Duterte kind of leadership. Basta Duterte City, Davao City, galing lang.